Ito po yung ating tamban na isda. So, gagawin po natin yan na sardinas. Lilinisan na natin yan siya. Tatanggalan ng buntot at saka yung ulo niya. So, samahan nyo ako dito sa aking pagluluto ng ating tamban. Sardines or mackerel sardines. Wow! Amazing! Ganito lang. Bali, pa-diagonal dito sa may ulo. Ganun, no? Yan. Ulo tapon. Tail, parang pag ganyan siya. Nangyayari. Diba ganyan. Diagonal. Tapos, ganyan. Ganyan. Parang ganyan na magiging itsura niya. Ganyan na magiging itsura niya. So, tuloy lang natin paglilinis. Ito na yung ating nalinisan na tamban. So, ang kanya naging itsura is ganyan. Tinanggalan natin ng ulo, buntot, at saka yung mga laman loob niya para mas malinis siya. At niya, magiging lasa niya mamaya ay hindi siya malansang-malansa kasi nilinisan natin siya ng maigi. At ilalagay natin yan sa pressure cooker. Ito na po yung ating pressure cooker. So, dito natin ilalagay yung malaking chunk ng sibuyas natin para pang caution or hindi siya direct yung ating isda sa loob ng para pag panay palambot tayo dyan, hindi naman siya dumikit sa ilalim ng Tsaka ito yung ating isda. Sasalansanin natin siya ng ganyan. So, ilagay na natin yung ating mga pampalasa. Magtataka kayo, naglagay ako ng pork cubes kasi para mas malasa talaga siya. Yung seasoning natin, alam nyo na yan kung anong gusto nyo gawin ng mga seasoning. Gamiting seasoning pala. Tapos ito yung ating pepper. Tapos ito yung asin natin. Yan. According to your taste din po yan, ha. Maglalagay din tayo ng konting tuyo para hindi siya maputla, di ba? Syempre kailangan may kulay din. Tapos lalagyan din natin yan siya ng tubig. Ililibil natin yung tubig para sa pagsakto ng kanyang pagpapalambot. Hindi siya maubusan ng sabaw. Yan, ganyan karaming tubig. Para pantay ang kanyang paglambot hanggang sa lumambot siya. Hindi ko lang alam kung mga ilang oras to. Try natin ng 1 hour. Kasi itong bay leaf, lagyan natin siya ng bay leaf. Isa lang nilagay ko kasi di ako talaga naglalagay ng marami niyan. So, isasalang na natin siya. Lalagay din pala ako ng bawang. Nakalimutan ko. Ayan, yung bawang na toasted na talaga siya. So, wala akong fresh na bawang eh. So, yan na lang. Lalagyan na rin natin yan mamaya-maya ng mantika. Kaya lalagyan natin siya ng oil. Ang gagamitin ko po ay sesame oil. Para may added flavor po siya. Yan, inubos ko na lahat yung isang bote ng sesame oil ko. Kasi matagal na yan dito na hindi namin nagagamit. So, ngayon magagamit na talaga siya. Isang boteng ganyan yan. Salang na natin. Salang natin ang ating pressure cooker. Good luck. Ayan, sinalang na natin siya. Itatry natin siyang palambutin ng mga 1 oras. Ayan, mag-boiling na siya. Simula na siyang kumulo-kulo. Anahin na natin. Dito tayo mag-start ng ating oras.
Ayan, nagpadala yung nanay ko ng inihaw na baboy. Medyo malamig siya. So, initin ko muna siya. Ayan. Chicken at saka ano pala to. So, initin natin siya. Para may ulam. Hindi pa pala nasa-stock, no? Stock na natin pala bago natin pindot-pindotin. Una yung paglagay bago yung pagsaksak. Ay, nako. Makalimutin na. Init na natin. Ayan. Para may ulam tayo habang tayo nagpapalambot ng ating tamban na sardinas. Kakain muna tayo. Ayan, 20 minutes pa lang siyang nabuboil. So, tuloy pa rin po natin. Ayan, naka 1 hour na tayo. So, kailangan na natin siyang natay ko na yung apoy at bubuksan na natin siya maya-maya ng konti. Ayan, bubuksan na natin siya after 1 hour sa pagpapalambot ng ating tamban na sardinas. Oh. Ouch, mainit. Ayan ang naging hitsura niya. Konti na lang yung mantika na lang. Almost maano na dapat. Kasi natuyo na talaga siya. Oh, nakita nyo ilalim, mantika na lang yung nasa ilalim. Ayan na po ang ating sardinas. Try natin kung malambot siya. At ayan na po ang ating tamban na sardinas. O, diba? Ito ang kanya nagmamantikaan na nilagay natin na sesame oil. Wow! At saka super lambot po siya. Natikman ko po talaga siya. Malambot siya. Diba? Ang sarap, ang bango. Kain na. Tatry lang natin kung malambot talaga siya. Kulang tayo ng konti dito sa may buntot area kasi alam niyo naman yung tamban, di ba? Yung buntot area niya yung pinakamatinik. Yan. Wow. Kahit yung buto niya na ito, oh. Super lambot. Yung sa buntot area yung trinay ko. Wala ka talaga sasayangan kasi malambot na malambot siya. Eh di ba ang tamban din nga wala halos kumakain yan kasi nga siya matanik. Ganito po ang gawin nyo. Subukan niyo po sa inyong bahay. At siya po ay masarap. Huwag niyo siya masyadong eksaktong patuyo lang. Yung wala na talagang tubig, matika na lang natira. Ganun po ang gawin niyo. Kasi yun po ang ginawa ko dito. Yan. Buntot area to. Buntot part ng tamang. Safety na siya kainin kasi kahit marami siyang tinik, sobrang lambot. At ayan po, maraming salamat po sa inyong pagpanood dyan sa aking pagluto ngayon ng tamban na sinardinas. At simpleng ingredients lang. Hindi na ako naglagay ng gulay kasi alam nyo naman mahal ang gulay. Tsaka hindi naman ako makain ng anak ko ng gulay. Sibuyas lang na marami ang aking nilagay. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Thank you so much for watching. Always put God in the center of our life. See you on my next video. Please like, share, and subscribe. Meow, meow, meow.